Yan, hello, good morning. Bali, share ko lang yung experience ko dito sa motor ko na Honda RSX 110. Bali, ito pa lang yung natatakbo niya, 1323. Napansin ko nung umahon kami ng Tagaytay, nung pag-uwi namin, kumalog na yung bearing niya rito sa likuran. Ngayon, nung hipuin ko tong axle at saka itong hub, sobra init. Siguro kape-preno kasi pababa dito papunta sa amin galing Tagaytay, nag-init siya. Ngayon nung napansin ko, kumalog tong bearing niya rito. Tapos ilang oras nung maipahinga ko, dumamig na yung axle at saka yung hub niya, nawala naman yung kalog. Kaya binaliwala ko na lang, hindi ko muna siya inayos kasi nawala naman yung kalog niya eh. Tapos nitong pumunta ako ng Tanawan dito sa bayan sa amin, bali mga 10 to 11 kilometers siya mula rito sa amin hanggang bayan. Di may binili lang ako, saglit lang, tapos balikan mga 20 kilometers ganyan. Chinek ko siya, pag uwi ko mainit na naman. Kasi hindi naman maiiwasang hindi mag-iinit tong hub kasi ginagamit natin yung preno. Yun, chinek ko yung gulong. Eto, may kalog na naman. Kumakalog na naman yung niya, yung boha niya, yung bearing niya. Ngayon, nagtaka na ako bakit pag nainit, kumakalog siya. Pero pagka lumamig naman, tulad ngayon, malamig, hindi ko pa nagagamit, wala naman siyang kalog. Bali, yun ngayon yung checkin ko. Babaklasin ko to, titingnan ko kung anong meron sa bearing niya. Bakit pagka nagiinit siya, kumakalog naman siya. Hindi naman ganun kalakas yung kalog, pero ramdam mo pagka tumatakbo ka, ramdam mo na parang gumegewang yung likuran mo. Bali yun, i-check ko ngayon to, babaklasin ko. Tingnan ko kung ano meron dun sa bearing niya. Paano, baklasin ko muna. Tanggal na. Kakaiba. Bali, ito yung bearing niya. Bali parang may plastic. Check natin kung ano yung plastic na to. Yan. Ayun. Yan, nakita nyo. Bali yung pinaka corona nung bearing nya, plastic. Ayan o. Yan, di ba yung mga bearing may mga corona yan sa loob. Pinaka spacer nya nung bulitas na yan. Ayan o, nung tinanggal ko nag-aano siya. Ngayon, ito yung pinaka-corona niya, plastic. Yan, pagka ngayon to, syempre, pag plastic kasi, pag nag-init yan, parang madi-deform yan, lalambot. Yan, ngayon, yung bulitas niya, luluag. Yun pala, kaya pagka mainit yung hub natin, uminit, tsaka yung axle, iinit din si bearing. Itong spacer niya, yung pinaka-corona niya, parang lalambot siya. Hindi natin malaman kung madi-deform or whatever, na basta lalambot siya. Yun, ang tendency niya ay yung bulitas niya kakalog. Kasi ito nga lang yung spacer niya. Yan. Plastic yung pinaka spacer. Ayan o.
Nung tinanggal ko yung spacer, wala na. Kung saan na pumunta yung bulitas niya. Ang bali ito, natanggal ko na yung isang bearing, maliit na bearing. Ito rin yung likod niya. Yan. Bali yan, plastic din siya. Yan. Yan, ayaw matanggal. Yan. Plastic din. Ito medyo deform na to talaga. Parang nasunog na yung pagka-plastic niya. Yan, kaya siguro nagkagano na rin, nagkaroon na rin ng kalog yung gulong niya sa likod. Yan, bali ibalik ko. Yan. Yun. Pinaka-corona niya plastic. To, pagka nakalagay yung corona, walang kalog ayan, oh. Wala naman siyang kalog pag malamig. Pagka nga lang nag-iinit siya, lumalambot yung plastic kaya nagkakaroon siya ng kalog. Hindi kagaya nung ibang bearing, makikita nyo kahit baklasin nyo yung ibang bearing, ang pinaka-corona niya, ang pinaka-spacer ng bulitas niya is bakal, or hindi man bakal parang yero na parang plain sheet siya na nakahulma dun sa niya, sa pinaka-bulitas niya. Yun ang nagiging problema niya kaya kumakalog. Kasi merong iba sa atin na nagtataka bakit ang bago pa lang nung RSX nila, pero ganun na agad, nararamdaman nila kumakalog na agad. Isang ride silang ng malayo ay kumakalog na agad yung gulong nila, yung bearing nila sa likod. So yun pala ang dahilan, kasi plastic yung pinaka-corona niya. Kaya nararanasan natin yun. Mas maganda, palitan na lang natin. Palitan natin nung para sa atin na magandang bearing. Kasi every time na iinit yung hub at saka yung pinaka-axle niya, ang tendency iinit tong si bearing. Dahilan para yung corona niya na plastic is lumambot, magkakakalog talaga siya. Kasi yung bulitas niya luluag na kasi wala nang humahawak sa kanya sa loob. Yun, bali yan, i-assemble ko na uli, napalitan ko na siya ng bearing. Yan, hindi ko pa lang naikakabit yung chain cover niya. Yan, ngayon okay naman siya, wala ang kalog. Subukan ko na lang sa mga darating na rides kung ano mangyayari. Bali ito nga pala yung kilabit kong bearing. Ito yung tatak. Yan. Hindi siya kamahalan, sakto lang yung presyo, pero subukan na tong bearing na to. Kasi sa mga motor ko, ito talaga yung lagi kong kinakabit. Bali, ito yung sukat niya. Isang 6301 at saka isang 6201. Bali, yun ang size ng bearing natin sa likod. Kasi sa stock, wala tayong makikitang walang size na nakalagay, kaya binaklas ko muna tapos dinala ko dun sa bilihan ng parts. So ayun, hanggang dito na lang. At sa nga pala, ginawa ko lang tong video na to para malaman lang natin kung ano yung dahilan bakit ba ang bilis kumalog nung bearing natin sa likod. Wala po akong intensyon para siraan yung brad na to. Para po sa kaalaman ng lahat, wala po akong intensyon na manira. Sa akin lang is para po masagot na yung matagal na tanong at may mga nagtatanong din. Para at the same time din po kung makarating man sa maker, yun, ma-improve din nila yung naging problema. Alam naman natin na isa ito sa number 1 motorcycle maker dito sa ating bansa. So yun lang po. Maraming salamat sa lahat. Ride safe po, ride safe.